Gulo sa iba't ibang mga bansa nagaganap na. Katuparan nga ba ito ng nakasulat sa Biblia na sa huling mga araw magkakaroon ng kaguluhan? Kagaya na lamang po sa nangyayari ngayon na gulo sa ating bansa. Ano ang mensahe ng ating Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga sangkay? Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang nangyayari ngayon sa ating mundo na kaguluhan. Ang mga bansa ngayon o ang mga gobyerno ngayon ng mga bansa niyayanig po ng iba't ibang klaseng kaguluhan. Gagaya na lamang po sa nangyayari mismo sa ating bayan. Ito na ba ang katuparan ng mga propesiya na nakasulat sa Biblia? Totoong hindi po nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Kung ano po ang mga nakapropesiya sa Biblia, ito po ay talagang nangyayari. Bagamat matagal na pong panahon mga sangkay na isulat ang mga propesiya na nakasulat po sa salita ng Diyos. Pero ang katuparan po neto mga sangkay, nagpapatuloy pa rin po magpahanggang ngayon. Kagaya na lamang po ng mga propesiya, iba't ibang klaseng kaguluhan ngayon ang nagaganap sa iba't ibang panig ng ating planeta. Gulo dito, gulo doon, gulo sa iba't ibang panig ng ating mundo. Nakakaranas po mismo mga sangkay ang ating planeta ngayon ng isang grabing problema na niyayanig po ang mga pamahalaan ng iba't ibang mga bansa. Hindi na po ito nakapagtataka sapagkat ito ay nakasulat sa Biblia. Sa atin pa lamang pong bansa, nagkakagulo po yung mga politiko, nagkakagulo po yung mga opisyal, at ang matindi dito mga sangkay na nakakalungkot na nangyayari, pati po tayo naaapektuhan. Marami pong mga Kristiyano mga sangkay nagkakabahabahagi dahil po sa mga kinakampihang mga politiko na nakakalimutan po mga sangkay ang pagiging isang tunay na Kristiyano. Isa po ito sa mga taktika ni Satanas sa mga huling mga araw para po dayain ang maraming mga tao mga sangkay. At kung hindi po tayo magiging matalino at magpapaapekto tayo sa mga nangyayari ngayon sa ating paligid, matatalo tayo ni Satan, Lucifer. Sa Pilipinas, mga sangkay, niyayanig po tayo ng isang grabing kaguluhan. Gulo sa ating pamahalaan dahil po sa iba't ibang klaseng mga issues na kinakaharap. Ngunit, alam nyo ba mga sangkay na hindi lamang po ito sa Pilipinas nangyayari? Nakaraan lamang ang bansang South Korea ay nakaranas mga sangkay ng grabing pagyanig sa kanilang gobyerno. Isang nakakagulat mga sangkay na pangyayari sa Korea nung bigla pong magdeklara ng martial law ang kanilang presidente ng ilang oras. Subalit pagkatapos noon mga sangkay, inalis din po ito. At dito na po nag-umpisa ang gulo sa kanilang bansa. Nagkaroon po ng mga kilos protesta yung mga Koreano. Pinapaalis ang presidente nila. Umabot sa punto mga sangkay na nagkaroon pa po ng impeachment at kalaunan nakalaya po ang kanilang presidente. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin po matapos-tapos ang kaguluhan na nararanasan po nila doon sa bansang South Korea. Hindi lamang po sa bansang South Korea, maging ang France, nakakaranas din po ng grabing kaguluhan. Matapos po sumabog mga sangkay doon sa Paris, ang isang kilos protesta laban po sa kanilang presidente. Iba't ibang klase mga reklamo ang pinapaabot nila sa kanilang pangulo. At ang boses nila, idinadaan mga sangkay sa pagsigaw sa kakalsadahan. Ang inaakala po natin na sa Pilipinas lamang nangyayari, hindi po mga sangkay. Maging sa iba't ibang mga bansa, kagaya po ng France, nagaganap po ito. Maliban po sa France, mga sangkay, ang bansang Serbia ay nakaranas din po ng isang grabing protesta. Ginulo po ang kanilang gobyerno ng mga estudyante. Nagparada po sila sa kakalsadahan na may napakaraming bilang. Dala-dala po ang mga placard na may mga nakasulat na kanilang mga hinaing sa kanila pong gobyerno. Mula po sa mga universidad,
agad mga sangkay, ang mga kabataang ito o mga estudyanteng ito naglakad po sa kakalsadahan at sumisigaw laban po sa kanilang gobyerno. At hanggang ngayon mga sangkay, patuloy po na nangyayari ang kaguluhang ito. Maliban po sa Serbia, doon naman po sa Greece ay naganap din mga sangkay ang isang pambihirang pagkakagulo. Niyanig po ang kanilang gobyerno mga sangkay matapos po ang pambihirang demonstration o protesta laban po sa kanilang pamahalaan. Kanilang isinisigaw mga sangkay ang nangyaring trahedya sa train noong 2023. So sa iba't ibang mga kontinente, mga sangkay, nagaganap po itong grabing mga pagyanig ngayon na kaguluhan sa mga gobyerno. So hindi lamang po ito sa Pilipinas, nangyayari mga sangkay. Sa iba't ibang mga bansa, nagaganap po ito. Bakit po ito nangyayari mga sangkay? Nasusulat po sa salita ng Diyos sa 2 Timothy chapter 3 verse 1. Ayon po dito mga sangkay, "This know also that in the last days, perilous times shall come." Dapat mo daw malaman mga sangkay na sa huling mga araw, ang kaguluhan ay mangyayari. So itong mga nagaganap ngayon mga sangkay na malalang pagyanig ng mga gobyerno, protest, demonstration, ay bahagi po ito mga sangkay ng propesiya na nakasulat sa Biblia para po tayong nanunood ng aktual habang binabasa po natin ang mga propesiya na nakasulat sa salita ng Diyos. Kaya sinasabi po ng Biblia na mapalad ang mga taong nagbabasa o tinitingnan po ang salita ng Diyos patungkol po sa mga propesiya na nakasulat dito sapagkat nalalaman po ng isang Kristiyano kung ano po ang nangyayari sa ating mundo at kung ano po ang mangyayari sa hinaharap. Sa madaling sabi, mapaghahandaan po natin ng mabuti ang pagbabalik ng ating Panginoon. Tayo po ngayon mga sangkay ay nabubuhay sa huling mga araw. Totoo po yan mga sangkay. Nasa last days na po tayo. Itong mga nangyayari ngayon sa ating mundo ay hindi po ito normal na nangyayari. Mayroon pong supernatural mga sangkay that is happening in our planet na involved po dito ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat lahat ng mga bagay na nangyayari ngayon sa ating mundo, ito ay may kinalaman tungkol po sa propesiya na nakasulat po sa salita ng Diyos. Kung kaya tayo, mga kapatid, dapat po tayong maging handa sa kung anuman ang mga posibilidad na mangyayari sa ating planeta. Tandaan po natin, mga sangkay, itong mga nagaganap ngayon sa ating mundo, hindi po ito nangyayari ng wala lamang. Nangyayari po ito, mga sangkay, dahil nga po nakapropesiya ito sa Biblia. Itong nagaganap ngayon sa ating bansa, mga kapatid, mga sangkay, hindi na po ito nakapagtataka na nangyayari sapagkat nasusulat sa Biblia na dapat daw po natin alamin, umalaman, matandaan. In the last days, mangyayari mga sangkay ang grabing kaguluhan sa ating mundo. At bilang isang bahagi ng planetang ito, ang Pilipinas man mga sangkay ay nakakaranas ng grabing problema pagdating po sa pamamahala, pagdating po sa gobyerno. Tandaan po natin mga sangkay, si Satanas o si Satan Lucifer, 24/7, nag-aabang lamang po itong mga sangkay sa mga taong manghihina at mapapasa kanya. Kaya tayo mga sangkay, kung may mga nangyayari man sa ating bansa na hindi maganda, huwag po tayo basta-bastang paaapekto. Politika lamang po ito, hindi po pwedeng maapektuhan dito ang ating relasyon na magkakapatid sa ating Panginoon. Hindi po pwedeng maapektuhan mga sangkay ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. I-separate po natin. Kung mayroon man po tayong mga pinaniniwalaan, kung mayroon man tayong mga niyayakap na prinsipyo at niyayakap na mga politiko, huwag po tayong bibitaw sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag po natin kalilimutan kung sino po tayo sa harap ng Diyos. Tayo po ay mga anak ng ating Panginoon at dapat makita ng mundo kung sino tayo. Ang kailangan nating gawin mga sangkay ay ipagdasal ang ating bansa. Sapagkat sinasabi po sa Biblia, sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, "If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land."
malinaw na malinaw po ang sinasabi sa Biblia mga sangkay kung papaano po tayo makakatakas sa kasamaang nangyayari ngayon sa ating mundo, sa mga kasalanang umiiral ngayon sa ating bansa o sa mundong ibabaw. Pinapaalalahanan po tayo ng salita ng Diyos na kung ang mga anak niya ay tatawag daw po sa kanyang pangalan, magpapakumbaba sa kanilang mga sarili, mananalangin at hahanapin ang kanyang presensya at lalayo sa kanilang mga kalikuang gawa, tayo daw po ay diringgin at patatawarin ang mga kasalanan at palalayain, pahihilumin niya ang karamdaman ng isang bansa o ng isang bayan. Ito ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ang Pilipinas po ay napakaraming Kristiyano. Maging yung mga nanonood ngayon, majority, mga naglilingkod po ito sa ating Panginoon. Magsama-sama po tayo sa pananalangin. Huwag po natin pababayaan ang ating bansa. Ipagdasal po natin ang ating mga leaders. Ipagdasal po natin ang mga namumuno sa Pilipinas na naway maghari ang ating Panginoon sa ating bansa. Pakatandaan mga sangkay, we are living in the last days. Sabi ng Biblia, sa huling mga araw, ang kaguluhan ay magaganap. Ito na yun mga sangkay. Ito na po yung nararanasan natin, na nararanasan po ngayon ng iba't ibang mga bansa, kagaya po ng France, Greece, Serbia, Bansang Amerika, Pilipinas, South Korea at marami pa pong mga lugar o mga bayan sa ating mundo. Nakakaranas po sila ng kaguluhan. Ito po ay talagang nangyayari dahil ito ay nakasulat sa salita ng Diyos. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.